minamahal. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. YOLO! Yeah, so nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong mga namamangka Hoy, ito nga po. sa dalawang ilog. Oo, ito nga po. Kung kailan naman po, nandito na tayo sa magandang parte ng impeachment complaint. Oo. Meron po mga congressman na parang namamangka sa dalawang ilog at nagpapabebe. Nagpapabebe tawag sa mga ganyan. Oo, Di ba? namamangka sa dalawang Oo. ilog. O ano ba? Sino ba yung mga yan? I-play mo muna yung video natin yan. Oo, nakakaloka to, mga minamahal. Magkano kaya, Charis? Magkano kaya? Ha? Alright. Matibay na ebidensya. Yan ang hinihingi ng mga kongresistang bahagi ng National Unity Party o NUP sa House Committee on Justice patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung kulang-kulang daw kasi ang ebidensya, ang boto nila, i-dismiss ang reklamo. Boy, narinig na natin yan dati. Yan, tama. Sinabi na yan ng NUP, di Tama, ba? Oo, oo. na hindi sila boboto ng impeach kay Sara. Pero tanungin kita, ano ba pinagkaiba ng impeachment noon at impeachment ngayon na nandun din sila noon? Sila pa nangunguna niyan. Eh kasi, ito may twist eh. Oh, anong twist? Si Sara kasi nagdeklara eh. Nagdeklara na. Yan. Natatakbo eh. Yan. So, it's either win or lose, take the chance na lang gagawin nila. Parang play safe. Play safe sila. Pero ako meron na akong initial things. Na baka naman lumalaro din sila kahit papaano. Baka. Ayoko naman i-judge kasi hindi pa naman nagkaroon ng botohan eh. Pag masyado naman vocal lahat ng congressman na sumusuporta sa impeachment, iiyak nga naman si Sara. Oo. Diba? Parang ang mangyayari, magugulat ka na lang eh. Yung parang katulad din dati na 105 lang kailangan natin boto pero naging 216. Parang nagulat tayo. Hindi, tsaka yung nakaraan, nakakala natin, si Rufus, di ba? Oo. Nakakala natin si Rufus talagang boto kay Sara. Oo. Di ba? Baka ganun na, tumitimpla Oo, talaga. parang tawag dito, testing the water lang. Testing the water. Pero hindi pa din nawawala yung possibility na baka nga hindi talaga sila boboto ng impeachment kasi sinabi na yan nila dati. Kung hindi sila boboto, ano masasabi natin dyan? Parang when the price is right. Oo. Alam niyo po mga congressman ng NUP, alam niyo wala po tayong pinagkaiba sa impeachment noon na hinarang kaysa sa impeachment na ngayon na nagtutuloy-tuloy po. Wag po sana tayong magtakip ng mata dito. Hot and cold ang ang impeachment nila eh. Hot and cold, alam mo yon, minsan ang init ng impeachment nila puno, tas maya-maya lalamig. Ano yan? Meron bang... Nahaluan na ba kayo ni Kiko, Barsaga? Kala ko makinasuhan nila si Kiko. Yun nga tinatakwil niyo si Kiko, pero ngayon parang nagmamalaki ko Barsaga kayo kasi ang gulo ng isipan niyo mga NUP, yung po ang tumatatak sa taong bayan. Kayo po ang dati-rate bumabandera sa sa impeachment. Ano pa yung si district ng Maynila? Yun siya nagreklamo kaya nagkaroon tayo ng good governance hearing. Di ba nakalimutan ko yung apelyido nun eh. Yung mataba na natin, na congressman. Naalala ko, nakalimutan ko na yung pangalan. NUP yun. Kayo po ang nanguna dito. Alam niyo sa sarili niyo yan. Ngayon, ang pangit naman po ngayon na bigyan natin ng konklusyon na pag walang bagong ebidensya. Ano po ba yun? Ba't kailangan may bagong ebidensya? Hindi po kailangan ng bagong ebidensya dito. Wala pong nangyaring proseso. Same lang naman yung ipinasa noon sa ngayon. Nadagdagan nga lang nung kay Ramil Madriaga. Diba? Kaya nga nagtumataas yung kilay, Mima, ng iba nating mga kababayan. Bakit po kayo nag-aarap ng ebidensya? Kumbaga, nabasa nyo na yan dati. Nabasa nyo na po dati to. Nakita nyo na yan, bumoto na kayo At ano naman pong masama, kung wala po tayong bagong ebidensya, ang tanong, natuloy po ba ang proseso ng ating impeachment? At ano nga ba ang hinahanap pa nilang ebidensya? Tama, Yun yung tanong Diba? Tuloy mo muna. Sa update, pagbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Terry, muli nang idiniin ang National Unity Party ng Kamara na kinakailangan
ng matibay na ebidensya laban kay Vice President. Kinakailangan daw, dinidiin nila na kailangan daw ng matibay na ebidensya, bro. Di ba? Ano bang ebidensyang Alam nyo, hinihingi ninyo? inalungkat nyo, saksing buhay kayo dyan, Oo. kita ng dalawang mata nyo, hinalungkat yan sa good governance hearing, Oo. lahat ng COA disallowance, lahat ng Go Student, Oo. lahat ng confidential funds, katuwang kayo dyan, nag-aalungkat. Ano ba bang sinasabi yung matibay na ebidensya natin dito? Oo, kayo yung nangunguna din sa hearing Dati, di ba? Tapos anong ebidensya pang hinahanap ninyo? Ano ba yung gusto nyong kalkalin? Medyo nagtaka lang ako dito sa part na parang nag-iiba sila ng timpla. Pero minsan kasi iniisip ko din, may doubt din ako na baka naglalaro lang din. Sabagay. Kasi diba? kapag sinabi na buhos ang suporta sa impeachment, iiyak masyado si Sara. Oo. Pwede. Pero hindi lang natin alam kung ano yung Hindi natin alam. Kaso, hindi natin alam kasi nakakaduda talaga Oo, kasi ang nagiging vocal sila na ito, yung naririnig natin. Kaya ito yung pinagbabasihan namin. Pero naniniwala pa din kami at the end of the day na baka sana kahit pa paano basahin nyo ulit na yung impeachment. Kahit nagiging vocal na kayo na ayaw nyo nang i-impeach itong si Sara, nagbabakasakali pa din kami na baka sana pag dumating yung complaint, nabasa ninyo yung papel, Tama. iboto ninyo yung karapat-dapat. Diba? Kapag perma, kapag sa tingin nyo hindi, di wala kaming magagawa. Kasi isipin nyo na mga NUP, kung lilinya kayo kay Suntay, baka mapagkamalan pa kayo ng Manyakis, boboto kayo ng no. Naku, mapagkakamalan kayo Manyakis. So, huwag nyo nang asahan nyo, di ba? Hindi nyo tayo. Sara Duterte para tuluyan nilang maipakita ang kanilang buong suporta rito. Sa inilabas na pahayag ng NUP, maaari raw silang bumoto para i-dismiss na lamang ang impeachment case ng bise kung kulang ang ebidensyang may papakita. Ay, pwede daw pala silang bumoto doon. I-dismiss, no? Di-dismiss? Ilan na ba yung miyembro ng NUP? 40? Mga ganon. Mga 40. 38 to 40. Diba? Pero yung isa dyan na si Defensor, yung dapat magiging prosecutor, NUP siya, pero taliwas siya sa pananaw logic ng NUP. So, maganda. Pero, ito, lilinawin natin sa inyo mga minamahal. Ang kailangan lang natin na boto is 105. 106. Kung yung NUP na yan, ayaw, wala tayong magagawa. Pero kasi kung sa mathematical computation, yung grupo ni former Speaker Martin Romualdez na lakas CMD, malakas talaga dahil super majority. Malakas yun, super majority. Oo, super majority ang lakas CMD. So may 54 na tayo. So I think yung bubuo sa kulang, yung 52 or 51, I think yung grupo na yan ni Martin Romualdez. Feeling mo, boy? Kasi isa si Martin Romualdez, si dating speaker na may malaking lakas CMD. And meron din po na mga tiga-NUP na hindi po sang-ayon din po. Isa lang ayon si Defensor dito sa desisyon ng NUP. At meron din po na mga tiga-Commission on Justice, di ba? Na membro katulad ng mga Akbayan, Gabriela, mga hindi rin po yan. Kasama yan, dito rin po yan boboto syempre sa kila Sara. Sa impeachment, boboto yan. At hindi lang po talaga NUP ang aasahan. Maaaring maganda po kung may NUP dahil maseselyado po at totoong boto na solid. Pero kung talaga po ang NUP, ang iba dyan ay maninindigan na hindi dismiss nila, tayo naman po hindi papayag, itidiretso po yan. Alam mo boy, may napansin ako simula nung nawala, itong si former Speaker Martin Romualdez, medyo parang humina-hina yung yung lakas ng ng Congress ngayon. May mga hearings na hindi nagpatuloy. Tsaka noon pag may hands-on issue, hands-on. Nandun talaga kagad ang hearing. Kasi kita mo first ever sa pamumuno ni Speaker Martin, yung Quadcom. Saan makakita nun? Sa Quadcom. Ang galing ng Quadcom, pinagsama-sama, saan makakita nun? At isa po doon sa Quadcom na yan, mga minamahal, ang naging rason
na nakita din po ng ICC kung bakit si Bato ay merong love letter. Yes. Nang dahil po yan sa binuong Quad Committee. Si Digong, kaya nasa ICC. Oo, dahil sa Quadcom din yun. Isa Oo. yung Quadcom din sa reason. Hmm. So, di ba parang nung nawala si Speaker alam nyo, may mga kaibigan talaga tayong anti-speaker. Well, Oo. nakikisama lang naman talaga tayo sa kanila. Oo. Kasi ganun kami magbiruan. Wala kami Biru-biruan lang po yun. wala kaming pakialam kung ano man yung pananaw nila. Pero nakikita naman ninyo, di ba, mga minamahal na magkakaiba kami ng pananaw, iisa lang ang ibig sabihin yan. Hindi po kami nababayaran. Kasi malaya kami nag-iisip. Ganun lang po yun. May opinion kami. May opinion si ganun. May opinion Hindi lang kami. po katulad ng mga DDS, tignan nyo po, araw-araw, tirahin si subuhos. Ang nangyayari kasi sa mga DDS, kapag once na mayroon lang nag-iba ng ng opinion sa kanila, parang kaaway na nila, kahit kakampi kaaway. naman nila. Tingnan mo tayo si Mike. Oh, 'Di ba? Anti-Romualdez. Oo. Si Jake, si Jake, anti-Romualdez. Si Chris. si Chris Ulo, Anti-Romualdez. Tayo naman sumusuporta kay Romualdez. Si Yes. Takeru, Takero, ikaw. Si Ballpoint. si Ballpoint, Si Yussi Claire. si Yussi Claire, Coach Jarrett. Coach Jared, si Macmac Pablo. So kami ba ay bayaran ba na may iba-iba kaming opinion? Di ba, mga minamahal? Pero, Kaya umayos kayo NUP. oo. Hindi totoo yung sinabi mo, kung nandiyan si speaker, Oo. wala, talaga magiging solid yan. Solid. Ngayon, NUP, malalaman natin kasi sa pagmamatigas yung ganyan, lalong naiiisip po ang taong bayan na ano ba hinihintay nyo? Ano bang hinihintay nyo? Ano bang gusto nyo? Oo. May ano ba dyan? May kailangan bang ipalaman? Huwag na tayong umantong sa ganon dahil ito ay para sa Siguro, pinaglalaban natin. feeling ko yung NUP parang naambunan. Alam mo na yung ambon na yan. Baka nga. Alright. Sa impeachment proceedings. Kabilang sa mga hinihinging pruweba ng partido ay ang pagpapakita na ginamit mismo ng bise ang confidential funds para sa personal consumption nito. Mas maigi raw Ano ba yung tinutukoy nila na mas gusto nilang malinaw kung talagang yung confidential funds ay ginamit sa pang-personal na issue. Ang confidential funds, intelligence funds, iisa lang naman yan, di ba? Oo. Pag sinabi natin confidential, yan yung tungkol sa drugs, di ba? Kunyari, sa eskwelahan. Ulitin ko yung example ko kagabi. Okay, may mga estudyante, may mga nagre-recruit, mag-addictus benedictus tayo. Diyan ginagamit ang confidential funds. Or di kaya sa yung Intel, which is, di ba, may mga nagre-recruit. Dito tayo sa bundok. So, diyan ginagamit yung confidential funds. Sobrang linaw na yung confidential funds ginamit ni Sara Duterte dito sa libreng tanim, libreng sakay, safe houses. Diyos ko. Di ba? Gets ninyo? Tsaka yung sinasabi nila na parang nakakatawa po na saan malinaw na ginamit ang confidential funds. Hello? Nakita-kita nyo po yun. May mga chart pa pinakita noon kung saan dumating rin po ang mga staff ni Sara, kung saan nila winidraw, kung saan nila binigay yung pinag-withdrawan, kung kaninong tao nila inabot ang pinaggamitan. Malinaw po yun. Kaya wag po nating sabihin na malinaw saan ginamit ang confidential funds. Alam po natin yan. Oo, yung La Chica, alam din na La yun. Chica, Acosta. Oo. Tapos yung yung 25,000 pesos per month din, yung envelope. May envelope kila Diba? Mercado. Oo. Sa mga Nahiring yan, diba? sa mga procurement Oo, ng tapos mga tao ni Sara sa DepEd. Oo, tapos tatanungin ninyo saan ginamit. Di ba? Ano ba, NUP? manggagaling sa Anti-Money Laundering Council at iba pang mga otoridad ang ebidensyang ito. Bukod pa riyan, So, gusto nila manggaling daw yung salitang yan sa anti-money laundering. So, yung mga hearing na isinagawa, baliwala na lang sa inyo. Yung mga hearing na isinagawa na kung saan mayroong mga pinatawag na tao, hindi nyo na yun papakinggan. Wala na yun. Gusto ninyo, bago na yung narratives ninyo, yung anti-money laundering na. Tsaka hindi naman po, bago tayo pumunta sa anti-money laundering, kailangan mo na magproseso tong impeachment kasi nga hindi naman pwede pong hindi po kailangan na
kumilos agad ang anti-money laundering. Kailangan po, katulad yan, yung Committee on Justice, mag-uutos po yan via subpoena or whatever para utusan ng Money Laundering Council, utusan ng bangko kung anong dapat gagawin sa mga hold account ni Sara Duterte. Tama. Yun eh. Diba? Dapat din daw maiging suriin ng komite ang mga deklarasyon ng mga witnesses sa naturang kaso ng bise, tulad ng mga maaaring pahayag ni alleged former aide at bagman nito na si Ramil Madriaga, maging ang mga allegedly bribed DepEd officials. Mas magiging malinaw din daw ang testimonya ng mga ito kung may kaakibat na dokumentasyon na ihahait sa impeachment proceedings. Makatutulong ang mga ebidensya para... Bakit wala bang mga documents na pinakita? Ano ba yung gustong dokumento ninyong makita? Diba? Si Ramil Madriaga, may picture, may videos. Nangangampanya. Ano pa bang dokumentong gusto ninyong malaman? Alam mo, sa totoo lang, mali lang kasi ang mali ang mindset ng NUP. Kasi dapat, inanong nyo muna yung proseso. Anahan nyo muna magproseso. Parang hindi naman kayo nagdaan dito eh. Oo. Hindi yung uhusgahan nyo na po kaagad. Oo, may judgment na na yun ang i-dismiss nila eh. Yun ang Nakaloka. nakakabuliw eh. Oo. Malagpasan ang pagsisiyasat ng isang full impeachment trial laban sa bise. Sa kabila niyan, nire-respeto pa rin naman daw ng partido ang proseso ng House Justice Committee sa impeachment proceedings ni VP Sara. Inaasahan na magsasagawa ang komite ng pagdinig sa Miyerkules, March 18 para talakayin ang grounds for impeachment kaugnay ng dalawang natirang reklamo kay Duterte. Ayun. Cheryl, inaasahan nga rin na ngayong Ayan. araw may papasa. Ayan, wala na yan, yung kanina yan. Ayan, abangan po natin to March 18. Ito po malalaman po natin ang sagot naman po ng Committee on Justice dito po sa sagot ni Sara na ad catelam o may question sila. Kaya NUP, mag-ready kayo. Huwag yung nag-uusga agad, di ba, Mima? Oo. Ang daming ang mga nagko-comment dito, kulang ebidensya or talagang nabayaran. Yan. May mga nagko-comment, iba din talagang kanyon ng mga kurakot eh. Minsan mainit, minsan malamig eh. Sabi din na nag-comment, dapat itong mga congressman na to, dapat ma-impeach din to eh. Tama. Laban bawi eh. Tama. Diba? Alright, anyway. Yeah, NUP, magsiyayos-ayos kayo nakabantay kami. It's me again, Alicia ninyo. Yolo po, salamat. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.